Hello Taurus, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment kung naka-resonate po kayo. Thank you. Tignan natin kung ano yung mga mensahe ni Taurus. We have great adventure, take a risk, and venture forward. Ayan. So, maybe now is the time for you to come out of your comfort zone na, Taurus. Maaring yung opportunities na kumakatok sa inyo ngayon, very enticing, very attractive na para sa'yo. Kaya siguro, you are also going to consider to take risk na sa ngayon. Susubukan mo na tong gawin, no? Or susubukan mo na tong pasukin, no? Kung ano man itong sitwasyon na ito or ano man itong opportunity na to. So, handa ka ng mag-adventure. Handa ka ng mag-grow, you know? So, what else? We have transformation. There is a fresh new way of living, you know, that is going to emerge sa ngayon. So, talagang, ano na kayo ngayon? Matapang, you know, matapang at matibay na ang inyong dibdib at handa na kayong sumubok, no, ng mga bagong sitwasyon. Handa na kayong sumubok ng mga bagong bagong sitwasyon, bagong mga ventures, endeavors, yung mga ganon. So, there's going to be some change. You know, unang-una, sa perspective ninyo siguro, merong pagbabago, 'di ba? The way of, the way of life nyo na, no? Maaring magbabago na din. Yung, siguro, from being fearful, ngayon, magiging matapang ka na. Kaya nga, matututo ka na din na mag-take risk, 'di ba? So, that is also isang pagbabago, no, na sa sarili ninyo magsisimula. And this could be a change, no, in personal, personal level. Maaring marami dyan sa sarili mo ang gusto mong baguhin. So, what else? We have in the flow, everything is smooth sailing. So, which is really beautiful. Kasi magandang balita ito para sa'yo na everything is smooth sailing because you are in the flow with the divine. You are in the flow with God. No? Kumbaga, you are in sync with the divine universe. No? At walang pagkontra, walang pagke-question, 'di ba? Sumusunod lang kayo ngayon sa agos ng buhay. Kung saan kayo dalhin ng agos ng buhay, doon kayo, susunod kayo. There is a sense of surrender, no? Sa ganitong sitwasyon. You are offering everything, kaya hindi ka na nagke-question, hindi ka na nagtataka, hindi ka na kumukontra, yung ganon, kasi nagtitiwala ka. You are putting your 100% trust in God sa ano na to, sa energy na ito. Everything is going to be smooth sailing when you are surrendering everything to God, no? Kasi pinapaubaya mo na ang lahat-lahat. At sa mga ganyang pagkakataon, when you are offering everything to God, ibig sabihin, sinusurrender mo ang lahat at nangangako ka dyan na you are going to be patient, nangangako ka dyan na you are going to follow kung ano man ang bulong ng intuition mo, because intuition is divine guidance. So, yun. No? And mapapansin mo, mararamdaman mo na everything is smooth sailing. Everything is like, unfolding according to His will. So, what else? Navigation. Wow. See, feeling ko dito, you are being guided, no? The cosmos are being, is being there for you, no? To guide you, to lead you to where you need to be, diba? Parang yung spirit realm, full force para sa'yo, para gabayan ka, ituro sa'yo kung saan ka dapat papunta, anong mga dapat mong gawin, anong mga dapat mong i-prioritize sa buhay mo sa ngayon, yung ganon. So, kung ano man ang mga nangyayari sa buhay mo, rest assured that you are divinely guided to be in that situation.
So, we have detachment. Ang iba sa inyo din, maybe you're trying to detach to the worldly things siguro. Parang gusto muna ninyo na magpahinga, gusto muna na mapag-isa, gusto muna na magmuni-muni, magnilay-nilay, no? Gusto mo mag-reflect, which is good, no? Which is good kasi siyempre, baka naninibago ka sa sarili mo na bakit kaya ganito ang nararamdaman ko? All of a sudden, parang I'm becoming weird. 'Di ba? Kasi siyempre, meron kang personal transformation. So, meron kang mga pagbabagong um, you are embracing, no, sa sarili mo. So, siguro din naninibago ka. 'Di ba? Naninibago ka na ako ba to? Sometimes, 'di ba, may mga ganun talaga tayo na all of a sudden, no, it's because it's the divine working, no, working through us. Kaya minsan hindi na natin naiintindihan ang sarili natin. Naninibago tayo sa sarili natin because it's the divine universe doing the magic, no, sa buhay natin. So, what else? We have thirst. Ayan. So, pwedeng ang iba sa inyo talagang literal na nauuhaw sa tubig, no? This could be a reminder para sa inyo na may mga ganong sitwasyon na lagi kayong uminom ng tubig, uminom ng fluid kasi baka ma-dehydrate kayo. And dehydration is not good kasi ang daming pwedeng maging karamdaman mo, 'di ba? Kapag dehydrated ka, unang-una diyan, no? Kung consistent ang pananakit ng ulo, 'di ba? Kung dehydrated tayo, ang sakit ng ulo natin na kahit anong inumin nating pain reliever, hindi tayo nakakaginhawa, 'di ba? It's because dehydrated tayo, you know. And it could cause other physical ailments as well, 'di ba? Kaya ano kayo, iwasan, no? Iwasan ninyo na ma-dehydrate kayo. As much as possible, kahit kung hindi kayo, may mga tao kasing mahina talaga uminom, 'di ba? So kahit pa unti-unti, 'di ba? At least meron kang pinapasok na fluid sa katawan mo. Kahit hindi isang baso ang inumin mo straight, 'di ba? Hindi naman necessary na ganon. Pwede namang paunti-unti. Hindi ka lang mauhaw. Kasi kapag nauuhaw tayo, ibig sabihin yung katawan natin humihingi na ng tubig. Kaya tayo nakakaramdam ng pagkauhaw. So, ibig sabihin ng katawan natin, unti-unti nade-dehydrate na. Kaya meron ng signal, no, sa isip natin, ang katawan natin na uminom ka na ng tubig, kaya tayo nakakaramdam ng uhaw. So, para maiwasan ninyo ang kung anumang mga physical ailments, no, na related sa dehydration, uminom kayo lagi ng tubig. Okay? Good luck. Thank you for watching. Love and light. Namaste.